Welcome to Heirs of God Christian Ministries online service. Our mission: know Jesus and making Jesus known and lead the people to a real transformation in Christ. Happy New Year po sa bawat isa. Kang last Sunday kaya wara ako digdi kaya ngunyan ako mabati sa indo. And tayo po ay magpapatuloy sa Genesis. Actually 1 month na lang ang igugugol natin dito sa Genesis, and after that tapos na po tayo sa Book of Genesis. So four or five Sundays. So before anniversary and after ng anniversary, iba naman yung ating series. Ayan. Nasasawa na ba kayo sa Genesis? Kakala ko nasasawa na. Kasi ang sunod ata, Numbers. Bakit parang ayaw sa Numbers? Bakit parang ayaw sa Deuteronomy? Para saan na ba tayo sa Genesis? This could be ang time na sila ay mag-pilgrims at sila ay magbabiyahe patungo sa Egypt. At bakit sila ay tutungo sa Ehipto? Dahil mayroong tagutom sa kanilang lugar, sa Israel. At dahil sa tagutom, God has a plan. May plano ang Diyos pala na dalhin muna, prior to that, na dalhin si Joseph sa Egypt para hindi magutom ang Israel. Pero alam niyo po ba na sa kabuuang plano, kung titingnan natin, yung detalye ng mga bagay-bagay ay hindi kayang arukin o kayang maisip ni Jacob. Subalit mayroon palang plano, because in that prior that verses o mga chapters, mayroon ang sinabi na sila talaga ay pupunta ng Ehipto. So, dito natin makikita na ito pong, kung makikita natin in the prior chapters, nakafocus ang camera kay Joseph. But in Genesis chapter 46, nag-focus ngayon, nagbalik kay Jacob. So Jacob has doubt and fearing going to Egypt. Mamaya makikita natin yan. Pero alam niyo po ba, makikita natin ngayon na kung si Jacob ay natakot, nagkaroon siya ng pangamba ng pagpupunta sa Ehipto, pero andun po yung mga bagay-bagay na dapat nating maintindihan at dapat nating malaman ngayon kung paano tayo magpatuloy. Sapagkat alam natin, ang lahat ng bagay ay alam ng Diyos. Kaya ang ating topic po ay God knows. Ang lahat ng bagay, alam ng Diyos. Ang bawat detalye ng ating buhay, alam ng Diyos. Ang mangyayari in this 2024 sa buhay natin, alam na yan ng Diyos at nakadetalye na yan sa Diyos. So God knows. Ang bawat pinagdadaanan natin, God knows. Ang bawat mangyayari sa kinabukasan, God knows. That means, sa buhay ni Joseph, naranasan niya po yan, na nakilala niya at alam niya na ang Diyos na kanyang sinasamba at sinusunod ay alam ang lahat. Then therefore, makikita po natin, those principles na mapapag-aralan natin ngayong umaga ay pwede rin po nating i-apply sa ating mga buhay. God knows. Ang tanong po sa atin ngayon, ang haba po ng tanong yan eh. Pinag-isipan ko pa po yan na tanong, kaya sobrang haba. As God is omniscient and has an unlimited knowledge, how should we proceed in light of this understanding? Kung alam natin na ang Diyos ay alam niya ang lahat ng bagay, and He has an unlimited knowledge, alam niya ang ating past, present, and future, paano tayo magre-respond? Or how we proceed, paano tayo magpapatuloy sa ganung kaalaman na dapat nating gawin na saang may alam ng lahat ng bagay? Unang-una, na dapat nating maintindihan, tinagalog ko yan. Kana ko ngayon, Taglish. Itiwala natin ang lahat sa Diyos.
Sapagkat wala namang ibang dapat pagkatiwalaan ng ating future nang ang mangyayari sa buhay natin, kundi ang ating Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, may takot si Jacob. Basahin natin sa verse 1 and 4. Samahan niyo po ako. Genesis chapter 46 verse 1 to 4. Naglakbay nga si Israel, dala ang lahat niyang ari-arian. Pagdating sa Beersheba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Alam niyo po na hindi mawala sa kay Jacob ang pagsamba sa Panginoon kapag siya ay naglalakbay. In his journey of his life, makikita niyo naman, sa paglalakbay niya pabalik, papunta sa kung saan siya dinala kay Laban, hanggang sa pagbalik niya na makipagbati siya kay Esau, nalaman natin yon, na part ng kanyang paglalakbay, andun yung kanyang pagpupuri sa Diyos. Andun yung kanyang pagpupuri sa Diyos. Verse 2, pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain, Jacob, Jacob. Narito po ako, sagot niya. Ako ang Diyos ng iyong ama, sabi sa kanya, huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto, doon ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Which in fact, alam niya na kung ano talaga ang promise ng Lord. Tama? Magsimula pa kay Abraham, magsimula pa kay Isaac, hanggang sa kanya, alam niya na pinagpapala siya. Pero in that sense, in that time, yung kanyang lahi ay 70 persons only ang nagbiyahe. Si Tinta. Mamaya, magtataka kayo ilan ang lumabas sa Egypt. 70. Pero ito yung promise ng Diyos. Sabi niyan, huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto, doon ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik muli rito na sa piling mo si Jose kapag ikaw ay namatay. Actually, was been answered prayer na makikita niya na buhay si Jose. Pero ito yung nangyayari. Mayroong takot ngayon si Jacob na pumunta ng Ehipto. Alam niyo po kung bakit mayroong siyang takot na pumunta ng Ehipto? Because in the prior chapters, mayroon pong sinabi in the prior chapter na ang Israel ay sasakupin o gagawing slave ng Egypt for 400 years. In Genesis chapter 15, I think Genesis chapter 15 verse 13. Pakilagay daw ron kung kaya nating makuha. In Genesis chapter 15 verse 13, sabi diyan, sinabi ni Yahweh, ang iyong mga anak at apo ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 na taon. Now, ngayon, nangyayari yung bagay na yon, tama? So in other words, kung ikaw si Jacob, na alam mo ang parang patutunguhan na mangyayari sa mga anak mo, abay mayroon kang takot. Bagamat wala silang magagawa dahil nga bakit? Mayroong tagutom at ang Ehipto ang siyang magiging, provisionary nations nila na magpo-provide ng kanilang pagkain para hindi sila mamatay. Now, ano pong mangyayari? Anong ibig kong sabihin? Alam ni Jacob na pwedeng mangyari sa kanyang mga anak, subalit nariyan at binibigyan siya ng pag-asa ng Diyos. Anong sabi ng Diyos? Nakita niyo, sabi diyan sa verse, chapter 46, verse 3, ako ang Diyos ng iyong ama. Sabi sa kanya, huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo saan? Doon. At ibabalik muli rito. Nasa piling mo si Jose kapag ikaw ay namatay. Now, kung kakausapin ka sa ganito, ang edad ni Jacob that time is 130 years. 130 na siya. At maglalakbay siya papunta ng Ehipto at sinabi sa kanya ng Diyos, ibabalik kita rito. Hindi na siya makakabalik actually.
ang kanyang lahi ang siyang makakabalik. Pero ang nasa isipan ngayon ni Jacob, grabe yung takot niya. Because dahil nga doon sa prophecy or sa sinabi ng Diyos na the 400 years na sila ay magiging alipin ng bansang iyon. Magiging alipin. Magiging hindi maganda. No, nariyan yung pagkatakot, pero ang ina-assure ng Diyos, nariyan ang dapat ang pagtitiwala. Tama ba ako? So ano yung itinuturong aral sa atin ngayon? Maaring may pagkatakot tayong harapin ang mga bagay-bagay this 2024, pero ang sabi diyan, itiwala natin ang lahat sa Diyos. Maaring yung plano natin this 2023 hindi nangyayari at parang hindi ba nakakaayon ang sitwasyon or hindi umaayon ang panahon sa atin, pero kailangan nating magtiwala sa Diyos. Sinabi ng Diyos kay Jacob, kay Abraham, na magkakaroon ng mangingibang bayan ang kanyang lahi. Ano? At ito ay magiging alipin, pero hindi nila alam ang buong detalye ng dapat na mangyayari. Tama ba? Pinauna si Joseph. But all of those things, alam nyo po, kung makikita mo ang pinaka-picture ng mga bagay na yan, ang Diyos gumagalaw kahit sa mga pinakamahihirap na sitwasyon ng buhay ng Israel. Tama ba ako? The same thing with sa atin. Itiwala natin ang lahat sa Diyos. Itiwala natin ang mangyayari kinabukasan. Itiwala natin ang ating plano. Itiwala natin ang nangyayari sa buhay natin ngayon, ang sitwasyon na nangyayari sa buhay natin ngayon. Maaaring may takot tayo na hinaharap, subalit may pagtitiwala na nagiging sapat na para sumunod sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos kay Abraham, ay kay Jacob, huwag kang matakot na pumunta sa Egypt. Ako ay makakasama ninyo. Yung word pa lang na salitang, I will be with you, isang malaking assurance na po yun, naggagabayan sila ng Diyos. Alam nyo rin po ba na sa New Testament, marami ding ipinangako ang Panginoon? I will be with you till the end of the age. No? Romans 8:28, God works together for good to those who love Him. Na siya ay nagtatrabaho doon sa kanyang mga minamahal. Ang daming pangako ang Diyos na sasamahan tayo. And sa Hebrew sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Ano ang kailangan dapat natin gawin? Magtiwala. Bagamat may mga bagay-bagay na hindi nagiging maganda ang detalye ng nangyayari sa buhay natin. Tama ba? Bakit nasabi ko po? Bakit? Sila ba ay nanagana sa lahat ng bagay? Hindi naman. Nagtitiis nga sila. Dami nga ang pinagdaanan nila, tama? Dumaan nga sila sa tinatawag na famine. No? Maraming mga Kristiyano ngayon napapangmali sa pagiging Kristiyano. Na kapag ikaw ay naging Kristiyano, na kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, lubos-lubos na pagpapala na para bang hindi ka maghihirap. But in that reality is not. Kasama ng buhay natin, kasama sa paglalakbay natin, yung mga bagay, the troubles, because sabi ni Jesus Christ, because in this world, you will have trouble. Pero ang pinakamaganda, kasama natin ang Diyos. At dahil kasama natin ang Diyos, anumang unos ng buhay, sitwasyon ng buhay, dahil kasama mo ang Diyos, walang problema. Magtitiwala lang tayo. Maraming plano ang tao, marami binabalak ang tao, pero ang Diyos pa rin, o ang plano ng Diyos pa rin, ang siyang mananaig. Ba? Ang Diyos pa rin ang siyang mananaig. Kapatid, ito ang hinahanap sa atin. This 2024, trust in the Lord. Itiwala lang ang lahat sa Diyos. Ang lubos na pagtitiwala sa lahat na nangyayari natin, ay itiwala natin sa Diyos sapagkat kasama natin ang Diyos. The God of Jacob, the God of Abraham, the God of Isaac, is also our God. Naniniwala po ba kayo? He is the same yesterday,
today, and tomorrow. And God will never change. Kung paanong pinagpapala at pinatnubayan niya ang mga patriarchs na yan, the same thing with, ganun din po ang siya ginagawa sa atin. Kung tutusin, alam niyo po, sa New Testament, lahat ng mga sinulat ni na Pablo, ni na Pedro, lahat po yun, sila ay dumaraan sa persecution. Mas grabe pa nga ang pinagdadaanan ng mga New Testament believer. Do you believe? Bakit? Sila po ay nakakaranas na sila ay pinapatay, sila ay nakakaranas na sila ay nagkaroon ng tinatawag na diaspora. Alam niyo yung diaspora? Na sila ay pinalaya sa Jerusalem, pinalaya sa Israel. Pero because of that thing na mayroong nangyaring diaspora, mayroong nangyaring persecution sa panahon ni Nero, alam niyo po ba na may mga positibong bagay na nangyari? Ano ang mga positibong nangyari? Nag-spread out ang Kristyanismo. And that means, sa mga nangyayari sa buhay natin, hindi man natin maintindihan kung bakit minsan napakahirap, kung bakit minsan hindi natin maintindihan, that is a very complex situation sa buhay natin. Pero kailangan na lang natin sabihin, Lord, ako po'y nagtitiwala sa inyo sapagkat ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay at detalye ng aking buhay. Yun ang hinahanap sa atin. Si Jacob, inassure sa kanya, I will be with you. Sasamahan kita doon. In that 400 years that they are slaves, makita nyo naman, pinag-aralan na natin yan sa Exodus, kasama talaga nila ang Diyos. Tama? So let's have an assurance now. Kung ang Diyos ay kasama natin, walang iba tayong dapat gawin, magtiwala. Itiwala sa Diyos ang lahat ng bagay, ang lahat ng nangyayari. Hindi mo man alam kung anong mangyayari, pero ako naniniwala, God has a best plan. Pero hindi natin alam ang detalye. Parehas lang po yan ang gumagawa ng plano ng bahay. Tama? Ang architecture ang siyang gumagawa ng plano. Tama? Sino ang gumagawa ng detalye ng plano? The engineering. Sino ang siyang nagpapatupad ng planong yon? Hindi ba't iba-iba? Maaring alam ng engineer yung mga bagay-bagay na yun, pero ang nakakaalam ng buong detalye ay ang mga trabahador. Pwedeng may masira, pwedeng may hindi magandang mangyari. Nakuha niyo ang ibig kong sabihin? Pero alam niyo po ba, in the compositions of God, si God na ang architecture, siya na ang engineer, siya na ang foreman, siya na ang lahat para makita natin na ang buhay natin ay sinasaayos ng Diyos. Hindi mo alam ang detalye na ginagawa ng Diyos. The only thing you will na dapat mong gawin, trust the Lord in the process. Naniniwala po ba kayo? Maniwala kayo sa proseso na ginagawa ng Diyos sa buhay niyo. Kung hindi pa man sinasagot yan, kung hindi pa man nangyayari yan, God has the right time sa lahat ng bagay. God has the right time. Ang pangalawa, because of that, God is omniscient and God is all-knowing. Paano tayo magpuproceed? Pangalawa, panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Verse 4 to verse 27, hindi ko na po babasahin kasi buong ang kanyan sinabi, tama. Mga pangalan na naman yan. Pero alam nyo po, yung verse na yan, from verse 4 to verse 27, doon mo po mapapakita the initial promises of the Lord kay Abraham. Why? Ang sabi kay Abraham, papagpalain kita at gagawin kitang buong bansa. Tama ba? Ilan na sila? 70. At sabi ng Diyos, doon sa Ehipto, gagawin ko kayong bansa. In other words, magiging kanlungan lang ang Ehipto para maging bansa sila. Nakuha niyo? Trust in the promise. Panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos. Dito lang pinapakita yung detalye. Na? Dito lang pinapakita sa atin na panghawakan natin. Minsan po, alam niyo po nakakalungkot, may mga Kristiyanong para bang pagka dumating sa mga problema,
pagka dumating sa kahirapan, pagka may dumating na mga circumstances na hindi maganda sa kanilang buhay, para bang nawawala na ng ang tawag nito? Nawawala na ng panahon sa Diyos, that they questions, God, Lord, bakit ba nangyari ito sa amin? Sumusunod naman kami sa inyo. Wala naman kaming ginawa na para bang ito ang dapat na mangyari sa amin. Pero bakit nangyayari ito? Alam nyo kapatid, panghawakan lang natin ang pangako ng Panginoon. We cannot question our God. No? Ulitin ko, trust only the process. Sapagkat sa proseso na ginagawa ng Diyos, andyan ang kanyang pangako. Kung ano ang kanyang talagang plano sa buhay mo, mapapangyari yan. Magtiwala ka lang. Kaya nga isinulat ang Biblia para makita natin na sa simula't simula pa'y ginagawa na ng Diyos na pinapatnubayan niya ang kanyang mga anak hanggang sa panahon natin ngayon, hanggang sa tayo ay dumako sa ating hantungan papuntang langit. Panghawakan ang pangako ng Diyos. So, in Genesis chapter 46, we read the great increase. So, in other words, Genesis chapter 46 is the historical record of God being faithful to fulfill His promise. Napaka-faithful ng Diyos. The total number is 70. Ilang tao po ang lumabas sa Ehipto nung sila ay dinala na o pinalabas na sa Ehipto? Almost 2 million. From 70 persons na nagpumasok sa Egypt, lumabas sila sa Egypt, 4 million. Grabe. Naging parang ang Egypt lang ay naging mother's womb ng Israel. Para bang anakan. No? Pero alam niyo po that in that process, bagamat maraming nangyayaring problema sa Israel, mayroon naging problema, naging famine, dinala sila ng Diyos saan? Aba? Sa maayos. So in other words, kapag tayo ay patuloy na nagtitiwala sa Diyos at pinapanghawakan natin na ang mga promesiya ng Diyos at may plano ang Diyos, ibig kong sabihin kapatid, hindi ka dadalhin ng Diyos na hindi ka ginagabayan. Hindi ka dadalhin na para bang talunan. No? Maraming mga Kristiyano parang talunan na sa buhay. No. God is with us. Hindi tayo pwedeng maging talunan. No? Bagamat ang kaaway ginagawa talaga ay magsira at magnakaw na sa atin. Alam niyo ba ang ginagawa ng kaaway? As we going to the process, as we going to the journey of our spiritual life, ang ginagawa niya, pinapatay ang desire ng ating paglilingkod. Ang ginagawa niya, ninanakaw ang mga panahon na dapat ibigay mo sa Diyos. Ang ginagawa niya, dinidistract tayo ng mga bagay-bagay para hindi tayo makapagtuon at mapanghawakan ng pangako ng Diyos. Yung para bang nagsa-side step tayo? No? Yung para bang nagsa-sideways? No? Imbis na ini ang dapat naagihan, minsan nagliliko kita. Sisay man sana na didipisilan, warang iba kundi kita. Si Joseph, nung siya ay nagtiwala at nakita niya kung paano siya pinapatnubayan ng Diyos, wala kang makitang reklamo sa kanya. At the end of the day, ng kanyang sinabi, sabi niya, alam ko at ako'y dinala ng Diyos dahil may plano na kayo ay dalhin dito para hindi kayo magutom. Pero grabe ang kanyang pinagdaanan. Nagtiwala siya. He doesn't take God's promise to that family, sa kanyang pamilya, kundi nagtiwala siya sa promise keeper. Who is our promise keeper? Walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi ang Diyos. God is faithful and true. God has a plan. His plan is His promise. It does not change with the changing circumstances. Hindi mababago ang plano ng Diyos ng mga bagay-bagay na ginagawa natin kahit ng ating pagre-rebuilde. Mangyayari at mangyayari ang kanyang plano. Diba? Nothing can derail His plan. No one can thwart His purpose.
even though the situations have been changing drastically, pero alam po ninyo, ibabalik pa rin tayo sa plano ng Panginoon. Tingnan nyo ang ginawa kay Jacob. Actually, promised land na yun eh. Tama ba? Dinala na siya sa promised land. Tapos magtatanong siya, bakit ilalagay na naman ako sa Egypt? Everything na nangyayari sa buhay natin has a purpose. What should we do in the midst of changing circumstances? Ano dapat natin gawin in the midst ng mga nagbabagong sitwasyon sa buhay natin na para bang hindi natin alam kung ano ang nangyayari at para bang hindi umaayon sa atin ang panahon? Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. According to Hebrew chapter 10 verse 23. Magtiwala tayo doon sa nagbibigay sa atin ng pag-asa, walang iba kundi si Kristo. Sapagkat kapag ang Diyos ang nagsabi, mangyayari. Kapag ang Diyos ang nagsabi, mangyayari. Para lang daw po tayong mga ants crawling across a very beautiful painting. Very beautiful painting. Alam niyo po, may sarong ants na naglalakaw sa sarong painting na napakaganda. Na napakaganda. Naglakaw so ants na ini duman sa kulay pula. Diba? Una niya, problema na nagduman sa kulay na maitom. Una niya, grabe na ang darkness kang buhay niya. Nakaduman siya sa kulay green. Yun na akala niya, yun ay napakasarap na buhay. Napunta siya sa yellow. Ang hindi niya alam, ang pinagdadaanan niya ay isang magandang painting. The same thing with pala sa atin. Minsan dumadaan din tayo, akala natin, itong sitwasyon na ito, mahirap na, itong nangyayari noong 2023, napakahirap na para bang gusto na nating magbigay, parang gusto na nating, kumawala, gusto na nating mawala, gusto na nating matapos-tapos sa mga bagay-bagay, pero alam nyo po, para lang tayong nasa proseso ng isang ants na dumaraan sa napakagandang painting, na kapag ikaw ay dinala ng Diyos doon, at makikita mo, sasabihin mo, wow, ang ganda pala ng plano ng Diyos at ginagawa ng Panginoon. Panghawakan lang po natin ang promise ng Panginoon. Why? Because God works even through the famines. Tama? Ang mga disciples, hindi naman po sila pinangakuan ng magagandang buhay. Tama ba ako? Kung pag-uusapan po natin ang buhay ng mga disciples, nako, baka sabihin ninyo, parang napaka, ang tawag nito, napaka miserable naman ang buhay ko, pero kung titingnan nyo kung paano pinagdaanan nila Pablo, nila Pedro, ang buhay pananampalataya, baka sabihin nyo, ganito lang pala katiting ang aking pinagdadaanan. Because God works even through the betrayals and mistreatment. God works even through trials and troubles of our lives. And God works everything na nangyayari sa buhay natin. And that means we trust God kahit anong rason pa yan o kahit ano pang nangyayari sa buhay natin. Dahil ang Diyos ay mayroong pangako. Ano ang pangako niya? Dadalhin tayo sa langit. Bibigyan tayo ng kaaya-ayang buhay. Alam niyo po yung kaaya-ayang buhay, hindi po yun ibig sabihin na ikaw ay wala ng problema. Ang kaaya-ayang buhay ay mayroon kang kapayapaan. Mayroon kang parabang yung parabang kahit dumaraan ka sa mga pagsubok, andun yung excitement mo na behind of that problems, mayroong maayos na mapupuntahan. Para ka nag-hiking, alam niyo nag-hiking, no, na dumaraan sa mga bato-bato, matatarik na daanan, pero kapag sila ay nakapunta na sa tuktok na kanilang inaabot, tuwang-tuwa sila. Ganun din po ang inihingi sa atin ng Diyos. Maging excited tayo. Trust the process. We trust Him even when we do not understand. We believe His promise because it comes from someone who is eternally true. God does not change. Pangatlo,
sapagkat mayroong inilaan ng Diyos para sa atin. Bakit kailangan natin magtiwala? How do we proceed? Sapagkat mayroong inilalaan ng Diyos. Tingnan niyo po ang nangyari sa Israel. Maayos yung buhay nila. Tama? Sa Hebron. Maayos yung buhay nila. Pero dumaan sila sa mga pagsubok. Dumaan sila sa mga grabing trials na si Joseph, 'di ba, sa buhay lang ni Jacob, grabe ang pinagdaanan niya, ang hirap. Emotional problem, emotional circumstances, lahat pati yung famine. Pero alam niyo po ba na nagpadala ang Diyos ng isang natutulong sa kanila, si Joseph? Hindi lang yan. Yun pala yung plano na sila idadalhin doon sa Ehipto para hindi sila magutom. At hindi lang po sila dinala doon sa Ehipto na para bang walang tirahan. No, dinala po sila sa Goshen. Goshen is a better place for the pastol sa mga shepherd. Because it was a greenish surroundings. Alam niyo po ba, na sa ating buhay Kristiyano, bagamat marami tayong pinagdadaanan, but God has placed something greenish sa buhay natin. Do I right? And yet, ang pinagdadaanan natin, kapag pumupunta tayo sa mga greenish na yan, medyo mahirap nga lang, medyo maputik nga lang, medyo hindi maganda nga lang, pero hindi ka iiwanan ng Diyos na parang talunan. Why? Abay, kasama natin ang Panginoon. Diba? Kaya nga kahit na, sabi ni Pastor, kahit na tayo ay sinasaligsig na, we have been persecuted, pero we are not abandoned. Na kahit nakala natin, nanalo na ang kaaway sa buhay natin, but praise God, andyan pa rin ang Diyos. Tapat. Binibigyan tayo ng pag-asa na hindi tayo dumarako, hindi tayo tumutungo na para bang marami yung problema, na para bang hindi na natin kaya ang problema. Kapatid, may inilalaan ang Diyos sa buhay natin. Pag sinabi doon that you may dwell in the land of Goshen, dinala sila sa Goshen. Diba? Actually, nung sinabi ni Joseph, pag kayo po ay kinausap, huwag po niyo sabihin na, Pastor, kasi galit na galit ang mga Ehipto sa mga pastol, parang uyam sinda. Galit sila kaya sinabi nila, kami mga tagapangalaga ng baka, mga tagapangalaga lang ng usa. But God had a place for His people. God did not bring them to Egypt and give them no home. No, it was enough Joseph to provide for their needs in Canaan. He had to bring them to the place He prepared for them. Ilagay natin kay Kristo. Alam niyo po ba na sa buhay natin, God sustains everything in our lives? Tama ba ako? Not only that, ang pangako pa ng Panginoon, ako'y mauuna sa inyo. Ano sabi niya? Para magipaghanda. At kapag tapos na, ano sabi niya? Babalik siya para kunin tayo. So kapag hindi pa bumabalik ang Panginoon, hindi pa tapos. May kinukuha pa. May inaabot pa. O baka isa kayo doon sa inaabot ngayong 2024 ng Diyos. And God is faithful to His promises to your family. Na malay mo't ang pamilya mo ay talagang gusto pang abutin ng Diyos sa pamamagitan mo. Or marahil mga mahal mo sa buhay, gusto pang makakilala, gusto pang makita ng Diyos, o malaman natin ngayon, nagagawa siya at magtatrabaho siya sa buhay natin ngayon this 2024. Tandaan natin mga kapatid, may inilalaan palagi sa atin ang Diyos. He takes care of us in the present, but has gone to heaven to prepare a place for us. Don't worry, God is with us. Sa paglalakbay natin, this 2024, may Goshen place ang Kristiyano. May Goshen place ang Kristiyano, mga kapatid. Huwag kayong tutungo, huwag kayong dadako doon sa mga problema.
Ang problema, dinadaanan lang yan. Ang iisipin mo, ang titingnan mo ngayon, yung pinangako ng Diyos sa atin. Maglakbay kayo na kasama ang Panginoon. Mamuhay kayo this 2024 na lumalakad sa kalooban ng Panginoon at kagustuhan ng Panginoon. Inaantay tayo ng Diyos na sumunod. Do not fear na sumunod sa Panginoon sapagkat kasama natin ang Diyos. God bless po sa bawat isa. Thank you for attending our online service. If you need counseling or have questions, contact us at our contact number 093013096768 or at our Facebook page Heirs of God, or visit us on site here at Purok Tres, Barangay 49, Biga, Legazpi City. Until next week here at HGCM Online Service, please like, share, and follow for updates.